Si Scarlett Elvandimian ay nakatakdang ikasal kay Prinsipe Kyle kahit bago pa man sila ipanganak dahil sa kasunduang ginawa ng kanilang mga pamilya. Ngunit biglang gumuho ang kasunduang iyon sa gitna ng isang marangyang pagtitipon nang i-announce ni Kyle na kakansilahin niya ang engagement nila dahil sawang-sawa na raw siya kay Scarlett. Gusto na raw niyang makasama ang babae niyang si Taranesa, habang si Scarlett ay nanlumo at nagulat sa matinding pagtataksil na iyon. Lalong ikinagulat ni Scarlett nang palakpakan pa ng mga bisita sina Kyle at Taranesa nang ipahayag ng prinsipe na pakakasalan niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang pumabor ng lahat sa lalaking iyon na basta na lang tinalikuran ang kasintahan niya. Pero di nagtagal ay nalaman din niya ang dahilan. Pinuri ni Kyle si Taranesa, sinabing isa itong mabait at matalinong babae. Samantalang si Scarlett daw ay isang walang pusong babae na walang emosyon. Ayon pa sa kanya, ang pagpapanggap na masaya sa kanilang engagement sa loob ng 17 taon ay ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. At labis siyang masaya ngayon dahil sa wakas ay malaya na siya rito. Hindi pumayag si Scarlett na basta na lang siya tatanggapin ng ganoon. Ipinaalala niya kay Kyle na ang kanilang engagement ay pinagkasunduan ng kanilang mga magulang. Kaya wala itong karapatang kansilahin iyon ng mag-isa. Ngunit sinabi ni Kyle na maaari niyang gawin iyon dahil si Scarlett daw ay isang maliit na kriminal na pinagsisilosan si Taranesa at lagi itong inaapi. Agad namang umakto si Taranesa bilang biktima habang nagsimula si Kyle na ikwento kung paano raw binubuli ni Scarlett si Taranesa sa loob ng akademya. Tinawag itong kalokohan ni Scarlett dahil unang beses pa lang niyang nakita si Taranesa ng personal, magkaibang klase kasi sila. Ngunit si Kyle, na parang may dalawa na lang na gumaganang brain cells, ay lalo pang nabaliw sa pagmamahal kay Taranesa. Akala niya ay iniinsulto ni Scarlett ang bagong kasintahan niya sa pagsasabing galing ito sa normal na klase habang siya ay kabilang sa elite class. Sinabi pa ni Kyle na ikinuwento raw sa kanya ni Taranesa ang mga pagkakataong binuli siya ni Scarlett, tulad ng pagkulong daw nito sa kanya sa banyo at pagtulak sa hagdan. Tinawag niyang malupit na kontrabida si Scarlett, kaya napuno na ito sa mga insulto ng prinsipe. Sinabi ni Scarlett na hindi na siya interesado sa mga paratang na iyon at tinatanggap na rin niya ang pagkansela ng engagement nila. Ngunit bago tuluyang matapos ang lahat, humiling siya ng isang huling bagay kay Kyle. Ayaw sana pumayag ng prinsipe, pero dahil tiwala si Taranesa na panalo na siya, sinabi nitong pakinggan na lang ang kawawang babae upang wala na siyang pagsisihan. Napahanga si Kyle sa kabaitan ni Taranesa at saka tinanong si Scarlett kung ano ang huling gusto niya. Dahan-dahang lumapit si Scarlett sa kanila, hinigpitan ang kamao at malamig na sinabi, ang huli kong kahilingan ay suntukin ang babaeng yan sa mukha. Nabigla si Kyle at tinanong kung nasisiraan na ba ito ng bait. Ngunit sa halip na sumagot, itinapon ni Scarlett ang isang napakaganda at mabilis na suntok sa mukha ni Taranesa. Isang suntok na siguradong aaprubahan pa ni Muhammad Ali mismo. Gayunman, sa likod ng isang suntok na iyon ay may napakahabang kwento at gusto man natin o hindi, kailangan nating pakinggan lahat para maunawaan kung bakit iyon ang naging katapusan. Mula pa noong bata si Scarlett, mahilig na talaga siyang manapak ng tao. Halos tuwing 2 linggo ay may kawawang kaluluwang na pagbubuntunan ng kamao niya. Palaging pinapagalitan siya ng kapatid niyang si Leonardo dahil sa pagiging marahas niya. Ngunit sagot ni Scarlett, ginagawa niya raw iyon para sa kabutihan ng lahat. Alam ni Leonardo na minsan ay sinagip ng kapatid niya ang isang karaniwang tao mula sa pang-aabuso ng isang batang maharlika, pero hindi pa rin niya malimutan kung paano nababalot ng dugo ang mukha ni Scarlett pagkatapos. Sinabihan niya ito na malapit na itong maging bahagi ng lipunan ng mga maharlika sa isang seremonya, kaya dapat ay tigilan na niya ang pananapak at matutong kumilos gaya ng isang tunay na dalaga. Ngunit iyon pala ang magiging pinakamahirap na hamon sa buhay ni Scarlett dahil doon niya unang nakilala ang nakakainis na Ginoong si Kyle. Agad niyang sinabi kay Scarlett na magiging alipin niya ito simula sa araw na iyon at kinailangan ni Scarlett ng lahat ng lakas ng loob para pigilan ang sarili niyang suntukin ito sa mukha dahil alam niyang siya ang ikalawang prinsipe ng kaharian. At higit pa roon, siya rin ang nakatakda niyang mapangasawa. Doon nagsimula ang paghihirap ni Scarlett. Patuloy siyang inaapi, pinagtitripan at ginagawang laruan ni Kyle. Dahil sa masilang relasyon ng kanilang mga pamilya, ni ang ama ni Scarlett ay walang magawa upang ipagtanggol siya laban sa prinsipe. Kaya tiniis niya ang lahat ng iyon sa loob ng maraming taon. Pagdating ng edad na 15, pumasok si Scarlett sa pambansang akademya na may pinakamataas na marka at agad siyang nakilala at hinangaan ng marami. Sa kasamaang palad, nandoon din si Kyle at sa harap ng lahat,
ipinahayag niyang magiging alipin pa rin niya si Scarlett kahit sa loob ng paaralan. Ngunit sanay na si Scarlett sa kanyang pang-aabuso at mga kapritsyo, kaya kalmado lang siya at pinanatiling walang ekspresyon ng mukha habang kinakausap ito. Ilang araw ang lumipas, dumating si Kyle sa silid-aralan ni Scarlett na halatang masama ang timpla at sinimulang murahin at pagsabihan ito habang inuutusang bilhan siya ng tanghalian. Humingi ng paumanhin si Scarlett at sinabing bibilhin niya agad, pero hindi pa rin siya nasiyahan si Kyle. Hinila niya ito palabas ng silid upang parusahan, habang iniwan ang mga kasamahan niyang lalaki upang bantayan ng iba at tiyaking walang magsusumbong sa mga guro. Doon nalaman ni Scarlett ang tunay na dahilan ng galit ni Kyle. Ibinaba siya sa regular na klase dahil sa bagsak niyang mga marka at gusto niyang ibunton ang inis na iyon sa kanya. Balak niyang gupitin ang buhok ni Scarlett at dalhin ito bilang tropeyo sa klase niya. Kahit may mahabang pasensya si Scarlett, iyon na ang huling patak sa kanyang timba. Binalaan niya ito na titigil na siya o magrereklamo siya sa pamilya niya. Pero insulto lang ang isinagot ni Kyle. Sinabing ang ama ni Scarlett ay isa lamang aso ng pamilya ng hari. Dahil doon, muntik nang ipadala ni Scarlett ang kawawang prinsipe sa Shadow Realm. Pero sa kabutihang palad, naroon malapit ang unang prinsipe, si Julius. Agad siyang namagitan at pinatigil ang away. Kaya walang nagawa si Kyle kundi umalis matapos siyang sermonan ng nakatatandang kapatid. Alam ni Scarlett na babalik pa rin si Kyle upang manggulo, ngunit sa sandaling iyon, taos-puso siyang nagpasalamat kay Julius sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Julius na iniligtas lang niya ang nakababatang kapatid bago makipagkwentuhan kay Scarlett. Dahil doon, unti-unting nagalang at humanga si Scarlett sa kanya dahil sa mabuting ugali nito. Alam niyang si Prinsipe Julius ang pangunahing kandidato para maging susunod na hari, ngunit takot sa kanya ang mga bulok na maharlika, kaya kinampihan nila si Kyle upang maprotektahan ang sarili nilang interes. Ngunit ang paghanga ni Scarlett kay Julius ay naging selos nang malaman niyang perpekto ang mga marka ng prinsipe sa lahat ng asignatura. Nawala ang mahabang panahong siya ang nangungunang estudyante at naisip niyang napakatalino talaga ni Julius. Pero nang lapitan siya nito at ipagyabang na napakadaling kumuha ng perpektong marka, nainis si Scarlett. Dahil doon, pinagbuti niya ng husto ang pag-aaral upang talunin ito sa susunod na pagsusulit. Ngunit kumalat ang chismis na sinadya raw ni Julius na matalo upang mapasaya siya. Lalong na-frustrate si Scarlett at napagpasyahang baliwalain na lang siya. Pero hindi siya tinantanan ni Julius. Sinusundan pa siya nito pagkatapos ng klase. Tinatanong kung kamusta na raw ang relasyon nila ni Kyle. Doon niya napagtanto na ilang araw na ring hindi siya ginugulo ni Kyle kahit panalagay ito sa kahihiyan kamakailan. Naunawaan niyang sinusundan siya ni Julius para lang layuan siya ni Kyle at halos nagsimula na siyang magkaroon ng mabuting tingin dito. Ngunit bigla na lang nag-flirt si Julius sa kanya at muntik na sanang mahulog si Scarlett kung hindi lang niya ito tinawag na kakaibang nilalang. Nagulat si Scarlett sa sinabi nito, ngunit lumabas na seryoso si Julius. Sa totoo lang, iniisip niyang si Scarlett ay isang interesanting nilalang na dapat pag-aralan at may talaan pa siya ng mga obserbasyon tungkol dito. Doon nagsimula ang galit ni Scarlett kay Julius at nangako siya sa sarili na balang araw, sabay niyang susuntukin sina Julius at Kyle. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay nagkaroon ng labasan ang lahat ng galit ni Scarlett sa mukha mismo ni Taranesa. Isang suntok lang, lumipad si Taranesa at nadamay pa ang dalawang lalaki sa tabi nito. Nataranta si Kyle at pasigaw na tinanong kung ano bang ginagawa niya. Tahimik at malamig na tumugon si Scarlett, naiinis ako sa mga malupit mong salita, kaya siya ang nagbayad para doon. Pagkatapos ay lumakat siya patungo sa grupo ng mga maharlikang tulalang nakamasid, alam niyang lahat sila ay mga tiwaling walang hiya. Galit siya sa kanila dahil tuwa silang tuwa nang kanselahin ni Kyle ang engagement nila, kaya isinuot niya ang kanyang punching gloves. Oo, dala niya iyon palagi, sakaling may emergency. Nagkagulo ang mga maharlika, nagsigawan at tinawag ang mga guwardya. Ngunit agad silang pinatulog ni Scarlett gamit ang mahika bago sinimula ng isa-isang pambubugbog sa mga maharlika. Habang pinapalo ni Scarlett ang bawat isa, nagsimula silang magmakaawa, nagsasabing ililigtas sila kapalit ng kanilang mga alipin, kahit pa ipinagbabawal ng batas ang pang-aalipin sa kaharian. Napagtanto ni Scarlett na ang mga lalaking iyon ay mga basurang hindi na marirecycle at wala siyang mabigat na konsensya kung palalabugin niya silang lahat hanggang mawalan ng malay. Kaya inactivate niya ang espesyal niyang time magic upang pabilisin ang sarili at sinimulan ang kanyang pag-rampage gamit ang mga kamaong may rating na E para sa lahat. Di naglaon, nasa sahig na ang lahat ng maharlika. Si Kyle na lang ang natitira at nabasa na ang kanyang pantalon
dahil natakot nang makita ang totoong anyo ni Scarlett. Sinabi niya sa kanya na siya na ang susunod. At nang malapit na siyang suntukin, dumating si Leonardo para pigilan siya. Pero huli na ang dating. Tumama na ang suntok ni Scarlett kay Kyle na itinulak siya hanggang sa pader at agad siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Habang namamangha si Leonardo sa pagkakalat ng mga maharlika sa sahig, natawa naman ng todo si Julius. Halos matukso si Scarlett na hampasin din si Julius, pero nagpasya siyang huwag munang gawin iyon. Lumapit siya kina Julius at Leonardo para bumati at tinanong sila kung ano ang naging dahilan ng kanyang marahas na pag-atake. Sa una, tila nagkwento siya na parang isang chatbot. Sinabing gumawa raw sila ng mga kasuklam-suklam na krimen at saka nag-ibig silang magpaliwanag kaya pinatawan niya agad sila ng parusa. Ngunit nang hilingin ni Julius ang eksaktong detalye, sinabi niya ng diretso. Naiinis siya kaya sinuntok niya sila. Halos magka-heart attack si Leonardo nang marinig iyon. Ngunit nagsimulang tumawa si Julius at sabi pa, sana raw may naimbento ng mga kamera noon para makita niya kung paano pinabagsak ni Scarlett ang lahat ng maharlika. Sabi niya, dapat hinintay niya munang makarating doon para sabayan ang slug fist ni Scarlett, na tinawag naman ni Scarlett na isang hindi makatwirang kahilingan. Samantala, unti-unting nag-aalala si Leonardo at iniisip ang magiging kahihinatnan, pero tiniyak ni Julius na aayusin niya ang mga bagay-bagay doon. Bigla namang nanghina si Scarlett at nadapa. Hinuli ni Julius ang ulo niya bago pa siya tumama sa sahig. Nagkamalay si Scarlett makalipas ang 3 araw at naririnig ang mga kampana sa kanyang ulo. Habang dahan-dahang bumabalik ang kanyang malay, napagtanto niyang labis niyang nagamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Cronoa, ang Diyos ng Oras. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, may isang katulong na nakatindig sa ibabaw niya. Itinuro sa kanya ang kutsilyo, kalmado niyang tinanong kung sino ang babae, ngunit sumigaw ang katulong. Mamatay ka? At sinubukang saksakin siya. Hindi nakasabay ang reaksyon ng katulong sa bilis ni Scarlett, agad siyang nasuntok at napadikit sa pader. Dumiritso si Leonardo nang marinig ang malakas na ingay mula sa kwarto ng kapatid at nanlumo nang makita na ang unang ginawa ni Scarlett pagkabuhay ay suntukin. Ay gayunman, sinabi ni Leonardo sa kanya kung gaano siya nag-aalala habang wala siya sa malay. Pagkatapos mag-ayos ni Scarlett, pumasok si Julius sa silid at ipinaalam sa kanya na opisyal nang kinansela ang engagement nila ni Kyle. May pahintulot pa ito mula sa parehong pamilya. Idinagdag pa ni Julius na tinanggal si Kyle sa mana ng pamilya Maharlika dahil sa pagtatanggol nito sa mga maharlikang sangkot sa ilegal na kalakalan ng alipin. Lahat din ng maharlika sa pista ay naaresto. Natuwa si Scarlett sa narinig at tinanong niya kung mapaparusahan din ba siya. Ngunit sinabi ni Julius na napakahalaga niya para sa pamilya ng hari upang parusahan. Bagamat sa ngayon ay mahihirapan siyang makahanap ng lalaking gustong magpakasal sa kanya hanggang tuluyang humupa ang isyu. Ngunit may magandang balita rin daw si Julius. Ipinahayag niya na ang kamakailang ginawa ni Scarlett ay sumikat sa buong kaharian. Pinag-uusapan siya ng lahat na parang si Batman. Tinawag siyang ang binibining may bahid ng dugo, blood-stained lady, ang babaeng nagpadala ng mga kasuklam-suklam na maharlika sa kulungan gamit lang ang kanyang kamao. Sa mata ng mga tao, isa siyang bayani. Halos himatayin si Leo sa panibagong nakakatakot na bansag sa kapatid niya, pero sabi ni Julius, may mas mahahalagang bagay silang dapat asikasuhin. Kabilang sa mga naaresto ay ilang kilalang pangalan na may mga posisyon sa pamahalaan, ngunit ang pinakamalaking hamon nila ay ang punong ministro, ang pangunahing taga-suporta ng paksyon ni Kyle. Ibinunyag ni Julius na matagal nang pinaghihinalaan ng hari ang katiwalian sa paksyon ni Kyle, kaya nagtatag siya ng organisasyon na tinawag na CIO2 upang imbestigahan iyon, at si Leo mismo ang kasalukuyang pinuno nito. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang isa sa kanilang mga ahente, ang unang taong nakatago sa paksyon ni Kyle at nakapagbigay ng mahahalagang impormasyon. Ang ahente ay walang iba kundi si Sigurd, ang dating kanang kamay ni Kyle, na agad humingi ng tawad kay Scarlett dahil sa pagiging bastos niya noon. Ngumiti si Scarlett at sinabing karapat-dapat siyang manalo ng Oscar sa napaniwala niyang pag-arte, bagay na lalo pang ikinatakot ni Sigurd habang patuloy siyang nagsasalita. Binigyan siya ni Julius ng pahintulot na suntukin ito kung gusto niyang tapusin ang usapan at tinanggap ni Scarlett ang alok. Ngunit magaan lang niyang tinapik ang pisngi ni Sigurd dahil marami rin itong beses na tumulong sa kanya kahit nagtatrabaho ito para kay Kyle. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Scarlett, ngayon ay malaya na siya sa anumang tanikala ni Kyle at maaari na niyang gawin ang kahit anong gusto niya. At ang unang nasa listahan niya ay imbestigahan ang katulong na nagtangkang patayin siya kaninang umaga. Pumunta siya sa bodega kung saan nakakulong ang katulong na si Nanaka,
ngunit natagpuan niyang wala na itong suot na uniforme. Bigla na lang siyang inatak ng isang mabangis na pusa, ngunit nasangga at nasapak niya ito kaagad. Sa kanya natuklasan na ang katulong pala ay isang shape-shifting beast folk, nilalang na kayang magbago ng anyo. Sinabihan niya si Nanaka na bumalik sa anyong tao para makausap nila ito, at lumabas na ang katulong ay isang binata pala noong una. Matigas ang loob nitong pumatay kay Scarlett, anumang paraan kaya niya, at napagtanto ni Scarlett na dahil iyon sa tatak ng alipin sa dibdib ni Nanaka na nagtutulak sa kanya na tumupad sa anumang utos ng kanyang nagmamay-ari. Tinanong niya kung sasabihin ba ni Nanaka ang lahat tungkol sa kanyang Panginoon kung palalayain niya, at sinabing subukan na lang muna niya. Tinanggap ni Scarlett iyon bilang oo, agad niyang pinindot si Nanaka sa lupa at ginamit ang kapangyarihan niya para ibalik sa nakaraang estado ang tatak ng alipin. Sa mundong ito, ipinapanganak ang bawat tao na pinagpala ng isang Diyos, pero bihira ang nakakaalam kung sino ang nagbigay ng biyaya. Ang mga nakakaalam nito ay nagagamit ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos. Si Scarlett ay pinagpala ni Cronoa, ang Diyos ng oras, kaya lubos siyang pinahahalagahan ng pamilya Maharlika. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Cronoa para ibalik ang katawan ni Nanaka sa anyong mayroon siya bago manalasa ang pagkaalipin. At napagod siya dahil dito. Tumupad naman si Nanaka sa kanyang ipinangako at sinabi kay Scarlett na ang nagpadala sa kanya ay si punong ministro Godwin. Ang anak ni Godwin ay isa sa mga nabiktima ni Scarlett sa pista at inutusan nito si Nanaka na pumatay. Ngunit pinadala na raw siya rito nang mas maaga pa para espiyahin ang pamilya ni Scarlett. Sinabi ni Nanaka na tuso si Godwin. Nagpapadala ito ng mga espiya sa iba't ibang pamilyang Maharlika para alamin ang kanilang mga lihim. Saka ginagamit ang mga impormasyon upang takutin at i-blackmail sila papasok sa kalakalan ng alipin, upang lalo silang malugmok sa bitag niya. Iyon na ang sapat para magdesisyon si Scarlett. Naghanda siyang puntahan ang bahay ni Godwin upang paluin siya ng todo. Pinigilan siya ni Nanaka. Sinasabing laging napapalibutan si Godwin ng mga gwardiya, pero hindi iyon hadlang kay Scarlett. Sinabi ng dating katulong na magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon kapag dumalo si Godwin sa isang auction ng alipin sa loob ng isang linggo. Hindi pa alam ni Nanaka ang lokasyon ng auction, pero ipinangako niyang maikokonekta siya kay slave trader dahil gusto niyang gumanti sa halimaw na nag-alipin sa kanya at sa marami pa sa kanyang lahi. Tuwang-tuwa si Scarlett at tinanggap ang tulong at dinala niya si Nanaka kasama niya na hindi alam na narinig ni Julius ang buong plano.